ready na kami para sa aming long drive para bukas. Pero mga gamit pa lang. So, Ito iiwan na. lagay mo muna dyan, mamaya i-ano na yan. Paglabas na ng sasakyan natin, ayusin yung garahe. Checking for the toolbox. Ayan yung ano. Yun nga. Yung ano yan, yung Ito yung jack. pang ganun. Sa gulong pa lang yan. I-download ko nga eh. Actually, nakita ko yung sa pinakabakan. Doon na siya ilalagay. Kaso mahirap Hindi ganun. yung ano, yung tanong mo kay Boyet yung sinasabi ni Yumang na Ito yung gulong. ano yung sa susi. Ito yung gulong. Nandyan? Diyan nakalagay. Paano binubuksan yan? Pwede ibababa mo yan. Huwag mo na baka mahirap. Good morning. So nandito na kami ngayon sa aming long drive to Memphis, pero dadaan muna kami ng Sedona sa Arizona. Yun ang aming first leg. And tulog si Elon dahil puyat siya. Umalis kami ng Barstow almost 6, mga 5:45 kasi maraming ganap. And nandito na kami ngayon sa anong lugar ba to? Parang hindi ayun, yan lang siya. Mga ganyan lang siya. Parang disyerto. So, hindi kami sa freeway. Para siyang ano, back road something. So, ito yung dinadaanan namin ngayon. We'll be back in a while. So, makikita mo na may community na ang isang lugar pag may mga ganyan na. May gasoline station. May mga Usually Chevron. may mga bahay-bahay na. Pero kasi kanina puro ano lang, plain na disyerto lang yung makikita mo talaga. So, parang kung gabi ka dadaan dito, nakakatakot. So, we're still driving sa kahabaan ng Arizona. Napakalaking state. Medyo nakaramdam ako ng pagod dito kasi ang haba talaga ng biyahe namin dito. So, papahinga kami dito sa rest area. Ito yung parang dito tumitigil yung mga truck, yung mga naglo-long drive. Meron ditong CR, meron ditong table, pwede ka ditong kumain. So kami, meron kaming pack lunch. May baon kami na niluto ko pa kagabi. Kasi nga maaga kaming umalis ng Barstow, 5:30. So talagang nag-ready kami ng baon kasi hindi naman namin alam kung anong pwede namin marating. Hindi unfamiliar tong experience na to sa amin. Hindi namin alam kung merong fast food ba doon, kung gaano kahaba yung parang lalakbayin namin na walang kahit na ano. So, kaya nagbaon kami. And effective siya. Unang-una tipid, pangalawa convenient, pangatlo hindi ka masyadong masusuya sa mga fast food. So, ito yung makikita nyo sa kahabaan ng Arizona. Sobrang laki. So, Rocky Mountain, same as Barstow. Pareho rin ng Las Vegas. Same view rin ng hanggang New Mexico. Puro ganyan yung makikita nyo. So, may mga highway na talagang walang kahit na ano. So, ito yung parang small town nila o small and old town. Ang cute ng mga establishment dyan, pati mga bahay. Parang mga lumang panahon baga ng Amerika, yung makikita mo. So, nalibang kami dyan sa pagsa-sightseeing namin. So, yan yung dinadrive namin and papunta kami niyan ng Grand Canyon Boulevard. Papasok kami doon, pero hindi na kami nag-stop over sa Sedona at sa Grand Canyon kasi hinahabol na namin yung oras namin na gusto naming makarating ng Memphis. Gusto naming makapagpahinga ng maaga sa hotel. Kaya dire-diretso na yung driving namin. Nagpapahinga lang kami every 2 hours para magpagas and para ipahinga yung sasakyan. Kasi syempre, hindi naman brand new yung sasakyan namin. Kaya kailangan din niya ng pahinga. At sobrang init ngayon dahil summer sa Amerika. And especially sa mga ganitong lugar na mainland, mafe-feel mo talaga yung init. Pero compare sa Barstow, mas mainit pa rin sa Barstow. Dito medyo okay na yung weather. Medyo bumababa na siya ng konti.
So, ito, magpapagas kami. Nag-exit kami sa ah, Arizona. Part pa rin ng Arizona. So, nag-exit kami dyan para magpagas lang actually. Kasi hindi namin hinayang mag-below half yung tank namin kasi medyo takot kami na maubusan ng gas dahil hindi rin namin alam kung ano yung babaybayin namin kasi hindi mo masasabi kung saan yung mga gas station. Although, prior to our travel, pinag-aralan na ni Ian yung logistics namin kung saan kami magle-layover, kung saan kami magpapagas. Pero syempre, just to make sure, ayaw namin na maubusan ng gas. Mahirap na. And yan, nakarating kami dyan para magpagas and then dyan na rin kami nagdire-diretso. Hindi na muna kami pumunta sa exit kasi in fairness dito sa US, yun ang maganda na parang kahit anong suotan mo, maligaw ka or ano, meron at meron kang lalabasan. Kaya hindi siya nakaka-worry kung saan ka makarating. Kasi ituturo ka naman ng navigator kung ano yung pinakang malapit sa'yo na exit. So yan, ito yung parang first layover namin sa labs. Dito sa labs, maganda kasi very convenient. May mga CR, may shower area, may kainan. Makakakita ka dyan ng mga fast food like Subway or Carl's Jr. Kumain si Kobe doon. So, madalang kami makakita ng McDonald's actually dito. Even sa mga ibang state. I don't know for what reason. So, ako na yung nag-drive kasi 4 hours mahigit na nagda-drive si Iya. Kanya ng pahinga. And ako yung nag-drive for more than 2 hours ata hanggang makarating kami ng New Mexico. I'm not sure. Basta mahaba rin yung na-drive ko pero hindi ko talaga feel mag-drive talaga ako mag-drive pero I have to kasi syempre kailangan magpahinga ni Ian. So, yan naman din yung makikita mo. And ang sinasabi ko dyan, sabi ko, na-amaze kami kasi nakikita namin yung mga highways na under construction. Imagine that, na parang sobrang liblib, wala namang, sino ba lugar, puro truck lang naman at mga naglo-long drive. Still, they maintain the railroad. In fairness sa social service ng Amerika, talagang ibinabalik nila sa tao ang mga tax nila kasi hindi nila pinapabayaan yung mga ganyang bagay. Like, mini-maintain talaga nila yan. Kahit gaano kaliblib, kahit hindi masyadong dinadaanan. Parang hindi pa namin na-experience na makadaan sa isang lugar na hindi sementado or rough road. Kahit gaano kaliblib, talagang sementado at may karsada talaga siya. So, yun lang. Pag maglo-long drive kayo, syempre, paplanuhin nyo yung mga stopover nyo, yung mga kung saan may malapit na gas station, kung anong hotel. Hindi kami actually nag-book ng hotel kasi hindi rin namin alam kung saan kami aabutin. Kagaya niyan, may plan kami na tumigil sa Sedona, pero suddenly nagbago kami ng plano, hindi na kami nag-layover doon. So, kung nakabook kami sa isang hotel, definitely parang maiiba na lahat ng plano namin. Kaya might as well we decided to walk in sa mga hotel kung saan kami mapatigil. Kaya doon na lang kami naghanap like sa New Mexico. Yun nga lang yung isang hotel na napuntahan namin fully booked. Naghanap pa kami somewhere in New Mexico that took us like 30 minutes pa para bago kami nakakuha ng hotel. So, yun yung mga experiences namin. Pero, okay pa rin. Kasi marami namang hotel at saka inn dyan or motel sa mga state. Kaya, hindi rin kayo mahihirapan. So, ayan, nag-layover ulit kami sa labs kasi yan yung nilulook forward ni Elon para bumili ng mga candies or lollipop, or mga laruan na gusto niya para hindi siya mainip kasi 6 hours or 5 hours travel na kami niyan. So, para naman hindi siya mag-tantrums kasi nakakainip din. So, ayan, after that, pumunta na kami ng hotel namin. Yun lang. So, good morning. Nandito tayo sa Days Inn Hotel kasi dito kami nag-sleep over from Barstow to New Mexico. And paalis na kami going to, where are we going? Oklahoma
Arkansas to Memphis. Pero may isa pa kaming tulog. Kaya matutulog pa ulit kami ng isang gabi. Hindi namin alam kung saan kami aabutin. So, ito yung journey namin ng long driving namin from Barstow to Memphis. Right? Yes. Bye guys! Say bye! Why? Press the red button. So, nakaalis na kami sa hotel and papunta na kami ng turn right onto Dr. biyahe Martin Luther to King Jr. Avenue Northeast. ano nga? Tucumcari. Tucumcari. Ano yun? Part pa rin ng New Mexico. New Mexico pa rin siya. So, doon kami mag-rest Ay, parang for a ano na while. ata. Parang Oklahoma na ata. Or maybe Oklahoma. Wait lang. So, gising na kaming lahat. So, ito pala ang downtown ng New Mexico. Maraming hotel, motel. Tapos, wala, sakto lang. Hindi siya ganun kagaya ng, syempre, compared sa mga Los Angeles, siguro, or Houston, Dallas, mga ganun. Medyo ano to, probinsya pa rin ang itsura. And even yung hotel namin medyo parang nakakatakot kasi madaming di namin mawari, parang mga ayoko na lang mag-talk dahil baka magmukha tayong judgmental, pero Use the right nakakatakot siya. lane to take the I-25 North ramp. Then So, use the right palabas na lane to kami merge ng- onto I-25 North. Palabas na kami ng freeway going to north and it's 5:10 in the morning. Maya-maya maliwanag na yan. So, sinimulan na namin yung travel namin hanggat maaga para hindi mainit. So, ayan. Continue on I-25 North for half a mile. So, parang dadaan kami ng Santa Fe. And, ayan. Ayan sila. Hindi ko alam kung anong trip ni Elon. Bakit siya naka-shade early in the morning. 226B for I-40 East towards Santa Rosa. Medyo matagal magliwanag dito sa New Mexico kumpara sa California. So, 5:48 na, paliwanag pa lang siya. Kasi pag sa California to, yung 5:30 medyo mataas na yung araw. Kaya, sa alis namin ng 5 o'clock, madilim pa talaga siya. So, nandito pa rin kami sa New Mexico going to, ano nga yun? Tucumcari. Tucumcari, part pa rin ng New Mexico. Pero malapit na yun sa Oklahoma. See you there. So, nag-refill ulit kami ng gas bago pumasok ng Oklahoma or Arkansas and naglinis ng windshield. Yun. So, see you in the hotel. Bago pa to di ah. May bago. Ano pa, kahoy. May bago. Sabi mo na yung ano mo. Meron na yan. Ano na? So, check out na kami sa last hotel na tutuluyan namin for our Memphis travel. After this Oklahoma, we're heading to Arkansas. Ay, Arkansas na pala to. We're heading to Memphis na, 4 hours drive. So, dito kami nagstay sa Walnut Inn. Tapat niya is gasoline station kung saan kami nagpagas kahapon. So, ito ang huling hotel namin para sa aming 3 days journey or travel sa aming long drive to Memphis. Well, it's 1 p.m. dito sa Arkansas and this is for still of the day. Actually, yung mga bata nag-through kami na sa ito kaya nag-late lunch kami dito sa Denny's and okay naman. So, after that, dito na kami entering Memphis, Tennessee. And nandito kami sa still Interstate 40. Pero ito yung popular bridge ng Tennessee na makikita nyo kapag sinesearch nyo sa YouTube. Makikita nyo yung bridge na yan. Well,
nawindang kami, na culture shock talaga kami dito sa Tennessee. Parang, wow, ito pala. Parang hindi namin in-expect kasi galing kami na California. Medyo maganda naman ang Tennessee, pero yung mga motorista na kasabay namin sa karsada, grabe, most of them are jerk. Kaya pag once you get to Memphis, talagang ihanda nyo yung kalooban nyo kasi magugulat talaga kayo sa mga ganap. Anyway, ito na yung we're going to White Station High School. Yun yung napili naming school or napili ni Kuyang school for Kobe. It's a magnet school. Maganda yung standard. Kaya dito gusto ni Kuya talaga si Kobe na ma-admit. So, yun yung una namin pinuntahan para mag-inquire na agad kung ano yung mga requirements talaga na kailangan namin i-submit kasi we only have like 3 days para ma-enroll si Kobe. So, tight na yung schedule namin. Kaya inuna namin puntahan dito right after we get to Memphis, Tennessee. So, babalitaan ko ulit kayo pagkatapos ng ganap namin dito. Okay? See you again later!